Magandang gabi. Totoong tao. Napanood ko yung vlog ni Basel. At ako'y natutuwa na inilabas sa lahat ng sama ng loob niya. Pero ako pumasok dito dahil sa mga pangyayari na pangalawa na lang akong dapat umayo sa kanila. May isang tao na kinausap siya dahil si Mr. Tang ay nagsumbong sa isang kilalang tao dito sa Las Piñas. Kilalang. Ngayon, tinawagan niya ako na gustong araw akong makausap dahil yung pag-uusap nila ni Basel ay hindi naging maayos o hindi sila nagkasundo. Isang kilalang tao po ng Las Piñas, pamilyang kilalaw dito sa Las Piñas. At alam niya ho yun, kung hindi ako nagkakamali, December something ho siya ng hindi ko alam kung nagkamali man ako. Kasi nga, sabi ko nga, bago lang akong vlogger eh. Anyway, hindi yun excuse. Kundi, sa pag-ano ko, pagkakaintindi ko lang, ako ang pangalawang tao na gustong gamitin ng kilalang pamilya dito sa Las Piñas para magkaayos sila. Ako, sabi ko nga, hindi ako professional na nag-try ako, hindi para iba siya. Hindi para manira. At alam ko naman na kung sakali man na may masasagasaan ako, peace be with you. Peace be with you pa rin ako. Correct me if I'm wrong. Sa mga issue, ulitin ko, hindi ako papasok dito sa mamamagitan sa kanila kung hindi ako nautusan ng isang kilalang pamilyang lihitim ng Las Piñeros. Na sanang araw magkasundo sila. Na kung saan, ang pagmi-meeting, siya rin naman ang nag-schedule. Yung pala, may mga clippings niya na binigyan niya ng hindi magandang magkaroon ng idea yung tao na masama ang intensyon ko. Nakita niya na, sabi ko, diyan ka na lang sa dilim para kita mo yung pag-clippings. Kasi nga, nag-ano rin sa akin, hindi rin man mga beginner lang kami. Pero yun, in-emphasize niya para ang isip ng tao magtanim ka agad na mayroon akong hindi magandang intensyon. Ngayon, ang una niyang issue sa akin, may 10% daw akong hinihingi. Hindi ko ho yan sasagutin. May taong sasagot yan na magpapaliwanag. Tandaan niyo po, hindi ako guilty dyan. Sino ho ba ako? Ang babanggain ko higante. Unang-una, hindi pa marunong sa mga clippings. Kaya niyang gumawa ng mga
pwedeng paghinalaan ng mga pagbibideo, sana napanood ko. Na napakagaling nila. At sana matutunan ko rin yan kung sakali man na habang tumatagal ang panahon. Kaya sabi ko, ang bashers laging welcome sa akin. Again, inuulit ko, yung sinasabing 10%, lalabas ho yan pagdating ng tamang panahon. Hindi po ako diyang guilty. Yung mga sabi, ini-edit, hindi ako. Okay. Kaya nga sabi ko, nakahanda akong harapin ang anumang ang mga akusasyon niyo sa akin. Kaya nga sabi ko, bashers, welcome. Kasi doon ako matatama eh. Kung may mga mali man akong nagagawa sa pagsasabi, laging welcome yan sa akin. Yung sinasabi niya na sa 10%, ang susunod ko po, siya ho na sasagot yan. Nasa sa inyo na po yan. Basta po ako, taong magsasalita. Meron pa po siyang sinabi na ako po, sasabihin ko totoo, pinanood ko po yung ano niya, sasagutin ko po. Kasi nga po, talaga hindi po ako marunong eh. At sabi ko nga, ako ba paniniwalaan kung magsasabi ako na ganito, ganon? Unang-una, given na ho yan, na ang mga tao, pag magandang lalaki, magandang lalaki, tapos nagpaliwanag at isang mayaman, magaling na vlogger, ako, sino ba ako para paniwalaan ng mga bashers o mga hindi nakakakilala sa akin? Expected ko na yan na talagang maraming mag-aano sa akin dahil foundation na raw siya eh. Foundation na. Marami. Kita nyo, ang galing niyang magano. Lagi niyang iano na, ako, pag nagtayo ng supermarket, welcome kayo, maraming mga Pilipino na matutulungan ko. Very good. Very good. Tama yun. Tama yung ginagawa mo yan. At ako'y natutuwa. Pero ang tanong ko, paano itong, hindi yan lalapit, hindi ako makikialam dyan sa issue nyo na yan. Kung walang lehitimong Las Piñeros, nakilala rito sa Las Piñas, at pinakiusapan ako, anong sabi ko? Sir, kayo nga, ayon sa sinasabi nyo, 2 beses kayong dininay sa hinihingi nyong consideration. Sino ba ako dito sa Las Piñas? Dayo lang ako. Isang ordinaryong tao lang na English Carabao pa nga. English Carabao pa. Eh siya, magandang lalaki, matangos ang ilong, dayuhan, maputi. Eh ako, ang mukha ko pang kontrabida. Ako, paniniwalaan ako. Expected ko na yan. Pero, meron tayong mga kasabihan. Negative people at ang positive people, pag tinignan ng isang rosas, sabi ng negative people, ay, ang ganda naman ng bulaklak, sayang, may tinik. Pero ang mga positibong tao, ang tingin nila sa iba naman ang kanilang sinasabi. Ang positibong tao, ang tingin nila sa bulaklak, ay, ang ganda naman ng tinik, may bulaklak. Yan lang ang inaano ko. Yan ang kasabihan na
Siguro, patama yun sa akin dahil ako siguro yung tinik. Nagkataon lang siguro na gustong gumawa ng alam kong ikabubuti ng nilang dalawa. Nagkataon lang na sabi ko nga, hindi niya matanggap sa ayon sa kanyang video na language barrier, wala tayong maano dyan. Karapatan niya yan. At naintindihan ko yan. Every time na nag-aano ako, lagi kong sinasabi, punta kayo rito sa Las Piñas. Any vlogger, any commentator, willing ako para malaman nyo. Kasi, uulitin ko, sino ba ako para paniwalaan ng mga bashers? Hindi, wala ako. Ordinaryong tao lang ako. Ito naman. Siya nga. Ako, walang editor. Papakita ko. Ito ang ano ko. Unti-unti kong sasagutin. Ang haba, natutuwa ako. Salamat, Basel. Unang-una, natutuwa ako dahil sumagot ka. Ikaw na rin nagsabi, may number ako sa'yo, sabi mo. Paano ako nagka-number? Nung time na yon, binigay mo yung number sa akin, pero minsan ko lang tinawagan nung pupunta kami sa YOLO. Pero sasabihin mo na hindi ako magbabayad. Ang totoo, nagbabayad ako. Ibinalik na lang ang bayad sa akin. Sabi ko nga sa mga basher o kahit sa'yo, tanungin mo ako rito kung nag-interest ako sa mga pagkain na ganyan. Nung binayaran ko sa YOLO, kaming dalawa ni Mr. Chang, sabi sa akin nung, wag na raw po. Oh. Hindi ako pumunta ron para makikain. Tandaan mo yan. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Na pinapanood ko rin yung mga mga vlog mo. Kung hindi ako nagkakamali, napanood ko, nilalakad mo ang Filipino naturalization mo. Naintindihan ko yun. At ako, natutuwa ako. Natutuwa ako na isa ka pala na ganun, interesado sa aming pagka-Pilipino. Tandaan mo rin to. Kung ako ididemanda mo, wala akong magagawa, karapatan mo yan. Pero, bakit ganito ugali ko? Ito ang kultura ng mga Pilipino. Kung gusto mo maging... pasensya na mga tunay na tao na na-interrupt ako kasi may bumili sa paninda ko. Sana nga ba ako doon ako sa puntong na sa akin. Dali. Babalik ko lang. Paano ba pagbalik nito? Okay. Unulit ko, ako, may kodigo ako. At may bumili nga, na-interrupt ako. Okay. Una akong nagkakamali. Ang uli kong sinabi, yung pagiging Filipino naturalization nung ina-apply. At kung hindi rin ako nagkakamali, 7 years ka na yata nag-a-apply. 7 years. Ang sabi mo, 10 years yata yung process bago ka maging Pilipino. Ay, sabi mo, you're so proud na maging Pilipino. Ngayon, siguro, isa yun sa magiging mo sa akin na natutuwa ako. Siguro, nandoon ka rin sa punto na yung kultura namin, ma-adapt ka rin. Ngayon, nung sabi mo, ama ang turing mo sa kanya. At may mga clippings ka.
na off the camera. Ngayon mo lang pinakita. Okay. At sa bandang huli, meron ka pang sinabi na halos turing mo nga sa kanya, tatay na. Okay. Ito, pahapyaw ko lang itong sasagutin. Dahil, siya pa rin ang magsasabi. Ako bilang isang Pilipino, at ikaw sabi mo gusto mong maging naturalized, hindi kita tinuturuan, pero sana may adapt mo. Pag sinabi mong abuji o tatay, may mga okasyon na sa 77 years niya dito sa mundo, o 76, siyempre, naghahanap din ng kalinga yan. Hindi siya after sa pera. Ayun sa pananaw ko. Ha? Hindi siya after. Siguro ano siya sa'yo na Christmas, New Year, batiin mo lang. At ako, may memory. Ako naman, 57 years na ako existing dito sa mundo. Maaaring may memory gap na ako. Kaya nga sabi ko, kung ako'y nagkakamali, pasensya na, pero I'm willing na i-correct ko sarili ko. Kasi dito, ang kultura, pag sinabi mong Pilipino ka, may sakit ang tatay mo. May kakayahan ka namang ipagamot. Ako, hindi ko pinagmamalaki ito. Sa isang clinic ko lang na maliit na, yun lang ang kaya ko Yun ang pagkatao ko Talagang totoo lang ako. Totoo lang. Yun lang kaya ko. Ang totoo nga nun, hindi ko nabili lahat ng gamot. Sabi ko, pag naubos na, kasi ordinaryo lang akong tao. Bilang magiging Pilipino ka, sana maintindihan mo. Kaya pinapaano ko sa'yo na kung ano ang kultura ng Pilipino. Nakita ko, maganda ang tandem nyo. Kaya ako nung andito, nung pumunta ka rito sa pwesto ko at na-met mo siya, tuwan-tuwa ako dahil ang alam ko, mas mapapaayos ang pagsasama niyo. Ngayon, uulitin ko, hindi ako yung taong dapat mamagitan. Yung nakausap mo ng 2 beses mong dininay. Yung pakiusap niya na consideration. Siguro naalala mo na yan. Pasensya ka na, hindi ako marunong mag-English. English Carabao lang ang alam ko. At bilang isang Pilipino, nag-a-apply ka, sana at natuto ako pag natuto ka rin magsalitang Tagalog. Nakita ko nung naging problema nyo ay yung nung si Raymond Sibilia, yung isang vlogger, binigyan si Abu J ng 7,500. Sa aking paniniwala, pasensya ka na kung mali ang paniniwala ko. Doon nag-trigger ang mga tao, si Abu J na ganito pala, ganito.
pala. Kung papansinin mo, sa vlog na yon, ikaw ang pinapatamaan. Oh. Kaya nung after that clippings na yon, yung kilalang tao dito, pamilya dito sa Las Piñas, kinausap ako dahil nag-fail nga siya sa usapan nyo na for consideration, ayaw ko na sabihin kung ano yon, pero alam mo yan kung ano. At yung tao magpapatunay din sa akin, pero off the camera. Ayaw niya sumausaw dito. Kasi sabi ko, sir, mauobliga ka dyan pag ako naipit yan. Sabi niya, pwede naman ako off the camera lang. Ibabalik ko, ang punot dulo nito, yung nagtampo ka siguro dahil nga may nagbigay ng 7.5. Pangalawa, nadagdagan nung Pasko, pumunta sa akin at tawag doon, na hindi naman siya totoong actually na nagsusumbong sa akin na ganito ganon, kundi siyempre nag-iisa siya sa bahay, normal na siguro na maghanap ng kapamilya niya.